Learn to let go of the pains of the past. Learn to let go of the frustrations of the past. Ano ba yun? 5 years ka na nag-remake. Hanggang ngayon, minimension mo pa rin yung kanyang pangalan. Nilet go ka na na kumakabit ka pa sa isang useless na pagmamahal. Nilet go ka na Nilet go mo na rin. Tapos, yung iba, they are holding on to pain. Alam mo yun, hindi sila maka-move on. Yung nasaktan sila noon, hanggang ngayon, dala-dala pa yung pain. Let go of the pain. Let go of those things. Pinapabigat lang yan ang buhay mo. Gusto mo maging magaan ang buhay mo? Kapit ka sa salita ng Diyos. Kapit ka sa isang bagay na bibit-bitin ka, hindi lang sa buhay dito sa mundong ibabaw, hanggang sa kabilang buhay, itbit ka. The Word of God, the Gospel. Kasi sabi ni Lord, all the things in this earth will just fade away. Flowers fall, even everything. But the Word of God remains forever. Kapit, kaya may forever. You want something that's forever? Kapit ka. Gospel, kapit ka sa Word of God that is forever. It will sustain you forever. Amen? Okay. What else? Let go of wrong beliefs. Let go. Yung mga cultural beliefs. Yung sabi na bawal daw mag-voice ng gabi. Lalabas lahat ng swerte. Ikabi nga lang yung free time ko na mag-voice. Di ba? Kung nakikita mo yung kasama mo, ang laki ng tenga mo, mahaba daw ang buhay mo. Wrong belief. Ano ba yun? Yung hinilikot pa yung klaro. Pag may alis, para daw, hindi manatiling baak. Marami. Alam niyo ang mga Pilipino, we are rich, so rich in culture. Very rich in cultural beliefs. Sometimes, we have to let go of all of those para panghawakan natin yung concrete truth of the gospel. Yung matindi dapat ang kapit mo sa gospel, kaya kapag ikaw ay Kristiyano, dapat may Bible ka dyan. Kung hindi ako magdala ng Bible, i-install mo sa cellphone mo. Dapat yung screensaver mo, Word of God, para nare-remind ka palagi. Alam niyo yung screensaver ko, sabi niya, stop scrolling. Start creating. Kasi minsan, scroll tayo ng scroll. Do something. Okay? So, kailangan matutunan nyo, let go. Sino bang namamalingki sa atin? Try natin. Di ba pag namamalingki tayo, minsan may isang supot, nakasabit dito, isa dito. Ang dami-dami yung dala. At kung may gusto ko pang bibilhin, kapag marami ka ng dala, nakita mo yung gusto mong bilhin, hindi mo na mabibilhin kasi hindi mo na mahawakan. Yun ang ibig kong sabihin. Kung marami kang dala na hindi mahalaga, hindi mo na mahawakan yung mahalaga. Let go of the things and hold firmly to what counts, to what sustains you, to what keeps you strong and alive. Amen? Yan. So, yung grace ng Panginoon, naman tayo sa giving kasi ito yung kailangan matutunan natin sa buhay.